Panginoong Yesus, kapatid na ating Panginoon na tagapagligtas, tunay na Diyos. Amen. Salamat sa bawat araw na kabutihan. Alam mo, salamat din sa Panginoon. Alam niyo po, kanina wala kayo. Sa first service, dinalo po tayo ng ating regional overseer. Amen. Nandito po si Pastor Carlito kanina. At salamat po. At sa kadakilan at kabutihan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, Lord, ako salamat buti ay anong mga nakaraan nakapaglinis tayo ng church. Pero marami pa tayong dapat linisin, ba't ganun pa man. Kaya po ako ay hinikayat ko, ay encourage yung mga mens at mga kabataan. Starting Tuesday, kung available kayo at wala kayong gagawin, lilinisin po natin yung ating church. Kasi talagang, alam mo na, sa dami ng ilang buwan, no? So may mga agiw-agiw eh. So, at alam ko, bibisita palagi. But praise God, salamat alam kong miski pa paano. Presentable naman. Amen? But marami pang pwedeng gawin. Amen? Na sabi ko nga ulitin ko ulit, only one life will soon be passed. Isa lang ang buhay, isang araw wala na yan. Hindi yan siya mambuhay. Amen? So isa lang ang buhay at anumang ginawa mo sa Panginoong Yesus, yun lang yung counted, kapatid. Anumang gagawin mong dakilang bagay sa mundong ito, hindi yan nakarecord sa langit. Yung ginawa mo sa Panginoon, nakarecord yan. Yun lang yung counted, kapatid. Kaya sabi ko nga sa mga mens, kung naintindihan natin yon, kayo, magkukumahog kayo. Sa totoo lang, kung naintindihan natin salita ng Diyos, magmamadali tayong gagawa ng maraming bagay para sa Panginoon. Amen? Kasi somehow, sa edad natin, sa mga, parang, pagtitingnan mo, parang late na eh. Kaya nga, salamat at maraming kabataan. Yun na eh. Amen? Ngayon, makita natin sa leadership, sa buong Church of God, mostly ngayon, mga kabataan na ang leader. Amen? Especially sa Borda, talagang praise God. Kasi importante po yon. Amen? Pero siyempre, nanay at tatay, marami pa tayong magagawa. Isang malaking chance yun na buhay ka pa. Amen? Nakita natin ang numero ng nalalaga sa COVID araw-araw. Praise God, hindi pa tayo nakakasama doon. Diba? Paano kung makasama ako doon? Makasama tayo doon. Sayang yung mga pagkakataon. Kaya, let's value our lives. Kasi binalyo ni Lord to. Amen? Binigay niya ang buhay para dito. Hindi ito mapahamak. At ang buhay na ito maging pakipakinabang. Amen? Sa taon na ito, yung atin pong, ang Boy Scout po, ang kanilang motto, laging handa. Tayo po as a believers of COG Paliparan. Kapatid, ang ating motto ngayon is evangelism. Amen? Yung ating watchword. Amen? Yung ating pong tagline, yung ating ibabanner ngayon is to reach out people. Kasi ang biyaya, ang reward, nasa kaluluwa. Ulitin ko uli. Kaya minsan din natin yan. Alam na natin yung salita ng Diyos na isang kaluluwa lang. Bakit thousands of heaven? Kasi ganun katindi value nun. Yung buhay mo, buhay ng bawat isa. As we share the gospel, tayo po ay lumalakad sa tamang landas. Alam niyo po yung pag Kristiyano ka, nagsishare ka ng Word of God, gusto ko makita mo na nasa tamang landas ka. Pag Kristiyano ka that you do not share the gospel, sabihin wala tayo sa... Kasi Great Commission yun eh. Yun yung dakilang tungkulin natin. Pag nanampalataya ka sa Panginoon Yesus, ito ang tungkulin mo. Unang-una yon, to share the gospel. Kaya may mga testimony ginawa si Lord sa atin na sinishare natin yan. That is, at sinishare natin yung ginawa ng Panginoon. Amen? At the same time, yan po yung inaagaw natin. Every time you share the gospel, you share the good news, you share Jesus Christ sa mga tao, inaagaw natin ang kaluluwa sa impyerno. Amen? Nakita natin yon. At the same time, it will result ng growth sa church. That is how the church will grow. Hindi dahil sa tao, kundi dahil sa gospel na sinishare natin. Amen? The gospel is the power of God to save people. Yan ang kapangyarihan niya. The gospel is the power of God to save people. Ang pamilya mo, ikaw, tayo, yan ang kapangyarihan. Without the gospel, kaya po, ulitin ko po, ang pag-share ng gospel, that is our great commission, our great job, yan yung pinakatrabaho mo. Amen? Kaya makita natin, amen, tayo ay maging useful na mga Kristiyano. Kagamit-gamit sa harap ng Panginoon, buhay sa harap ng Panginoon, if you share the gospel. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Tayong lahat ay tumayo. Amen? At patuloy nating ihanda ang ating mga puso. At punuin natin hayaan natin ang salita ng Diyos ngayong umaga ay let the Lord help us. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo at ang kalagayan mo, pero alam na alam ni Lord yan. Amen. Napakahalaga ng salita niya.
na kapag ito ay na-absorb natin, if we listen carefully and value it, pinaniwalaan mo, there is a great effect, great harvest. There is a great changes sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po ng salitang ito. Amen? Salamat sa Panginoon na talagang He encouraged me. Sabi ko, Lord, salamat at nataon pa na yung aming regional overseer. Ito yung message. Kasi ako naniniwala, walang pinakamagandang message kundi ang bawat Kristiyano ay mapalalahanan ng ating buhay. Tinawag tayo para pagpalain at maging pagpapala sa iba. That is to share the gospel. Narinig natin ang gospel, na-bless tayo, let's share the gospel para po ay maparangalan natin si Lord. Kaya sabi ng Panginoon, amen, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa, hindi kayo magbubunga. Kaya ang totoong mananampalataya, magbubunga. Amen, nakakonect yan sa Panginoon. At ang bunga, ang pagkakilanlan na ikaw ay totoong mananampalataya. Ang bunga, ang palatandaan, o ang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. If you want to give glory to God, kailangan bunga po ang, hindi mo kailangan magsalita. May bunga ka, may nag-aakay ka, pinaparangalan mo si Lord. At may bunga ka, nag-aakay ka, totoo kang mananampalataya. Gusto ko makita natin yan, very important. Minsan pa, palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah, hallelujah. We give you praise, O God. Bless us today. Ito po ang message, kapatid. Ito po yung text natin, isang verse in the life of Prophet Hosea, kapatid. I encourage you na basahin niyo po yung from verse 1. Chapter 10 ng Hosea, verse 1 hanggang 12 para mas maintindihan natin to. Na ang ganda ng buhay ng mga mananampalataya, inalintulad ang mga mananampalataya, anak ng Diyos sa panahon ni Hosea, ng katulad ng isang ubas. Talagang kumpul-kup, ang daming bunga. Amen? Talagang ang ganda ng buhay nila. Pero pagdating sa 12 kapatid, along the way, nakita natin sila ay naging fallow ground. Sila ay naging tigang, tumigas sa mga puso. Sila ay naging dry. Kapatid, nakapakapangit na ng kanilang buhay. At ngayon, itong verse 12, ito yung ating text, ito yung sinisigaw ni Prophet Hosea para maibalik sila sa tamang buhay, para maging mabungahin uli, para maging maayos uli ang buhay nila. Panawagan din ito sa atin, sa panahon natin ngayon. Parang ganito ang itong panawagan ni Hosea to break up fallow ground. Nakikita po natin sa panahon natin ngayon, napakahalaga nitong panawagan na ito sa panahon natin, sa buhay ng bawat isa at sa panahon natin, sa buhay ng maraming tao ngayon, kapatid. Ito po ang sabi ng Hosea, chapter 10, verse 12. Sow to yourself in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness on you. Ito po ang sabi ng Tagalog. Maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng pagpapala. Alam niyo po, kanina habang kumakanta tayo, umuulan ng pagpapala. Yun yung dinideklara ko. Lord, I claim, Lord, na sa buhay ng bawat membro, Panginoon, iparanas mo ang umuulan na pagpapala. Amen. Sa aming church, sa bawat tahanan. Amen? Kaya po napakahalaga nito. Dito, mabasa natin, sinasabi talaga ito sa salita ng Diyos. Lalapit sa atin ng Diyos si Yahweh sa inyo at paulanan niya kayo ng pagpapala. Kapag binungkal muli nila ang napabayaang lupa. Kasi ang kanilang lupa, ang lupa na yan ay represent ng buhay natin, ng ating mga puso, kapatid, amen. So napabayaan na. Ibig sabihin, wala nang inaani, hindi na productive ang buhay nila. Wala nang great harvest kasi napabayaan na yung lupa. Na useless na yung buhay, na useless na yung lupa, na useless na yung kanilang mga puso. Amen. Kaya sabi ni Lord, itong sabi ni Hosea, panawagan niya, maghasik kayo ng katwiran. Ano yung katwiran? Gusto ko makita natin yan. Hindi lang yung paggawa ng mabuti sa tao. Kasi maraming ganun eh. Pero biblically, ano ba yung paghasik talaga ng mabuti, ng katwiran? Yan po ay gospel. Amen? Pag nagtatanim tayo, sinishare natin si Jesus, nagtatanim ka ng katwiran. Talagang may aanihin ka dyan. Amen? Pero kung ano ang itinanim natin, nakadepende. Kaya mahalaga ito, makita natin, sabi nga doon sa English ay, sow to yourself righteousness, o maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo. Amen? Ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli. Kasi hindi na sila nakakapaghasik, hindi na sila nag-aani.
Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa, napabayaang pananampalataya, napabayaang espiritual, amen, napabayaang buhay, pananampalataya, espiritual, sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. If you want to experience ng umuulan ng pagpapala, yan yung salita ng Diyos. Minsan papalapakan natin si Lord. Hallelujah! We give you praise, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at kadakilan. Salamat sa iyong mga salita. Sa buhay na ito, napakaraming troubles. Yan ay sinabi mo. Maraming trials, Panginoon. But salamat muli sa hamon ni David. Subukan ka namin. We need to try you. Ibig sabihin, we need to trust you. If we trust you, you will deliver us from all our fears, for all kinds of troubles, for all danger. Ililigtas mo kami sa lahat ng takot, sa lahat ng mga troubles, Panginoon, kahit anong troubles. Ililigtas mo kami sa panganib kapag nagtiwala kami sa iyo. Kaya salamat muli, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Itong fallow ground, Panginoon, itong napabayaang lupa, ay nagsasabing hindi na nagtitiwala sa iyo. Kaya wala ng ani, wala ng great harvest, Panginoon. Iba na ang binubunga ng lupang ito, ng buhay na ito, ng mga anak mo sa panahon ni Hosea. But Lord, nais mo pa rin silang paulanan ng pagpapala. Salamat sa buhay ni Propeta Isaiah sa kanyang panawagan at sa kanyang itinuturo kung paano, Panginoon, ano ang kailangan gawin ng mga nagnanais na umulan ng pagpapala sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, Panginoon. We need to break up our polygram. Nawa, itong mensaheng ito ay maging kasagutan sa mga katanungan ng buhay ng bawat isa ngayon sa amin. Ikaw lang nakakaalam. Hindi ko alam ang buhay ng bawat isa, Panginoon, ba't ikaw alam na alam mo ang buhay at sitwasyon ng bawat isa. At ako'y naniniwala, Panginoon, naniniwala kami na kaya mong paulanan ng pagpapala. Gusto mong umuulan ng pagpapala. Gusto mo ng great harvest o kasaganaan sa aming mga buhay. Kaya salamat muli. Prepare every hearts. Help us, your people, to listen carefully, to value your words. It means to, as we hear your words, help us to believe. Do not allow us to doubt, Panginoon. Kaya ngayong umaga, break up your fallow ground, O God. Break up your fallow ground. May nakikita ka, Lord, break up your fallow ground. At salamat, matutunan namin kung paano ma-break ang fallow ground, Panginoon, upang patuloy na kami maging mabungahin, magsasagana, makaranas ng great harvest, Panginoon, makaranas ng miracle, makaranas ng provision mo, makaranas ng pagkilos, power works of the Holy Spirit, maranasan namin muli. We give you praise, O God. Wasakin mo. Through this message, break up fallow ground, O God. Wasakin mo ang lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa aming buhay. Pinagkatiwala ka pang buhay ng bawat isa sa amin. Bless us to your words. Change our lives, Lord. Let your word today have great effect, Panginoon, sa aming mga buhay. Good effect, Panginoon. It will change, it will bless our life, it will strengthen us, it will renew us, it will realign ng aming mga buhay. Ilagay mo kami sa tamang landas through this message. Touch each one of us through this message, Lord. Convict us through this message. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Magandang umaga pa muli sa bawat isa. Be excited, kapatid. So ito po ay pagpapatuloy natin. Dito po ang atin pong pagtatapos. Ito po ay tinalakay natin ng 3 linggo. Amen. At ito po ang pangatlong linggo na pagtatalakay natin about the fallow ground. Amen. So sa lupang napabayaan. Amen. Lupang tigang. Lupang wala ng pakinabang. Nakuha mo ba yung picture? Yung kanina? Meron siya, no? Sige. Mamaya, papakita natin na hindi po biro. Pagka ikaw ay fallow ground na, napabayaan ng lupa, hindi na po biro yan. Para yan ay maproseso uli na maging handa ng taniman, napakatindi po ang mga equipment na ginagamit. Literally, sa panahon natin ngayon. At ganun din po yan sa buhay natin. Amen? Kaya itong araw na ito, kapatid, it is another chance si Lord sa buhay mo. Amen? Para po ay ang fallow ground, kung ating buhay ay fallow ground, maging siya po ay maging plowed ground. Amen? Maging ready for planting.
At the same time, ang masarap doon ay si Lord ay makagalaw at makakilos. Kaya po, muli, sabi ko nga, hindi lang paggawa ng mabuti, pagbigay ng ulam, pagsuporta sa mga bagay, but isang bagay na matuwid na dapat ihasik natin, yung pagbabahagi ng salita ng gospel. Good news about Jesus Christ. Amen? At gusto ko po malaman natin, kahapon po ay aming General Assembly ng Leaders and Workers. At clear po sa lahat yon. The whole Philippines ng Church of God, iyan po ang ano natin. Kung ang motto ng Boy Scout ay laging handa sila, tayo po as a believers of Church of God, tayo po ang ating motto, ang ating tagline, kapatid, slogan natin is evangelism. Amen? Yan po yung ating na tinatawag na watchword. Yan. Tagline natin sa taon na ito, sa buhay na ito. Kasi nga, nandun talaga ang biyaya at reward sa kaluluwa. Amen? Amen? Kaya tayo po ay, ayun sa mga nag-abot sa atin, sa mga nakapag-share sa atin, at tayo na-convict, na born again tayo, I really believe pinagpala ng Diyos yung mga ginamit niya para mapakinggan ang salita at manalig tayo. Amen? May reward kasi yon. At ganun din po sa buhay natin. Kaya sabi niya, mag-asik kayo ng katwiran, kasi nga ang buhay nila, kalunos-lunos na, verse 1 ng chapter 10, pinahayag po diyan kung sino yung mga anak ng Diyos. Matindi po ang harvest nila. Matindi ang pagiging productive, kapaki-pakinabang ang buhay. Pagdating sa 12, wala nang saysay. Natigang na ang kanilang napabayaan na yung lupa. Amen. Ang buhay ng mga Kristiyano hinalintulad sa isang lupang napabayaan. Kung nakakita na kayo ng mga lupang napabayaan, yun. Nakita natin kung ano mga tumutubo doon. Thorns and thistles, mga damo. Amen? Tuloy-tuloy na ang perwisyo. Ngayon, sa hirap, para linisin yun. Ang ginagawa ngayon sa panahon natin, sinisindihan niya, kaya bigla na lang, di ba? Ano yung tawag doon? Yung sa mga maliliit na itim, may tawag doon Talipato. Di ba? Ang daming talipato. Naku, pag nakaputi ka, tumalsik, sa labahan mo, mahita mo yung perwisyo. Para lang ilinis yun. Amen? Pero hindi pa yon. Biro mo, sinunog na. Tapos kung kailangan taniman yon, bubungkalin yon. Matindi ang proseso nun. Kaya ang fallow ground, napabayaang lupa, hindi ganun kasimple ang proseso para maibalik sa dati. So makita natin. Kaya po si Propeta Isaiah, laging yun ang kanyang illustration patungkol sa lupa, halaman. Kaya hinalimbawa niya yung mga anak ng Diyos tulad ng isang lupa na naging tigang. Dating sa verse 1, napakasagana tulad ng isang ubas. Diba? Alam niyo naman ng ubas. Kahit sino talagang, wow, pag ubas lalo sa mga medyo salat sa buhay, makita mo, pag binigyan mo ng ubas, ibang klase talagang ubas. Amen? So talagang napakaganda ng kanilang buhay. Kapakipakinabang, kaaya-aya, napakasarap ng kanilang buhay. Pero dumating sila na sila po ay napabayaang lupa. Kaya sabi ni Lord, mag-asik kayo ng mabuting balita, ng salita ng Diyos, yan yung katwiran, yan yung righteousness, matuwid at tamang sinishare ninyo, si Jesus Christ, ang salita niya. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa. Sabihin, panahon na. Amen? So, this day, binigay yan ni Lord sa atin. Parang clear na clear ang salita ng Diyos. Pag inunawa natin maigi, this day ay another day o panahon na upang hanapin natin. For it is time to seek the Lord. Amen? Amen? So sa panahon ni Hosea, sinasabi niya yon. Sa panahon natin ngayon, naririnig natin ngayon. Binigay yung message niya, I really believe it's time to seek the Lord. Amen? Sa panahon natin ngayon. And, di ba? Sabi nga, maraming trouble, maraming trials, napakahalaga ng salita ng Diyos. Sa lahat ng trouble sa pinagdaanan ko, isa talaga sa natutunan ko. Pag may matindi mga pinagdaanan mo, lalo kang sumiksik sa Panginoon, lalo mong ibalyo salita ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng pagka marami kang trouble, mas lalayo ka, lalo kang kawawa. Amen? Kasi napakahalaga ng salita ng Diyos. Kahit masalimuot, mabigat, mahirap, mananatili ka nakatayo. Pag nandun ang salita ng Diyos na pinanghahawakan mo. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Bakit binigayan ng Diyos? Amen? Amen? Sabi nga, ang salita ng Diyos ay talagang pagpapalayan sa atin. Pag iningatan natin yan, mapapanatili ang ating buhay ay malinis at maayos. Pag wala na yan, mabubulok ito. Amen? Mapapabayaan natin ang buhay. Kaya napakahalaga po yun. Kaya sabi niya, panahon na. It's time to seek the Lord.
Amen? At lalapit siya sa inyo, pauulanan kayo ng pagpapala. The choice is ours. If we want to experience overflowing blessing sa buhay, yun yung panawagan. Ito pong panawagan ni Hosea sa chapter 12, yan po yung kailangan natin. Gusto ko palong balikan yung mga, sabi diyan, the gospel and the great commission. Amen? So ano ba ibig sabihin niyan, kapatid? The gospel makes salvation available to all. Amen? Pag sinir natin ang gospel, ano yung tawag doon? Righteousness. Magasik tayo ng katwiran, ng righteousness. Yan po yung gospel. Yung good news about Jesus Christ. Let's share Jesus Christ. Yan sabi diyan, at make salvation available para maraming mga ligtas. Amen? And at the same time, ay Great Commission. Ano yung Great Commission? Yan yung dakilang tungkulin mo. Yan yung dakilang tungkulin natin. Sino mang nanampalataya kay Kristo, ito yung binigay na trabaho. Great Commission, great task, great job, trabaho natin. Tama yung kahapon. Kaya pag wala ka dyan, parang wala ka sa tamang landas. So as a believers, dapat nasa tamang landas ka. If you share the gospel, nagtatanim ka nagasi ka ng katwiran by sharing the gospel, ayun, ikaw ay nandun ka sa tamang landas. Namumuhay ka bilang Kristiyano at sumusunod ka sa saan? Sa great job mo, sa tungkulin mo. Sabihin, pag hindi mo ginagawa yung tungkulin mo to share the gospel, wala ka sa tamang landas. Kaya i-check natin ngayon yan sa buhay natin. Makikita natin para makita natin kasi napakahalaga ngayon ng tinuturo sa atin. Ang pinag-aaralan kasi natin ngayon, araw na ito, yung last point natin is, how can fallow ground be broken up? Amen? Paano mabubroken yan? Pag hindi na broken yan, mananatiling kawawa ang buhay. Mananatiling lifeless ang buhay, mananatiling kawawa ang buhay kapag hindi na break up yung napabayaang lupa, yung fallow ground, kapatid. Amen? Magiging manatiling tulog, uncommitted, unworkable, unusable, inoperative, hindi, sabi doon, inactive, amen? Dead, you know what, hindi dead, lifeless, or interrupted. Amen? Kumusta po ba tayo? Are we interrupted? Yun. So yan po ang fallow ground. Na-interrupt. Amen? Naging useless. Naging lupa na hindi matamnan. Walang pakinabang na lupa. Walang pakinabang na buhay in the eyes of God. Yan po naging kalagayan nila. Kaya po itong Great Commission, kapatid, tandaan natin yan. Pag sinabing Great Commission, yan po yung ating great job natin. Pinakatrabaho ng mananampalataya. Amen? Kaya pag ginawa mo yan, ibig sabihin, sumusunod ka doon sa tungkulin mo. Ginagawa mo yung, if you share the gospel, ginagawa mo yung tungkulin na ibiinatang sa atin. Bawat mananampalataya, inatangan ng tungkulin. Yan po yung Great Commission, to share the gospel that makes salvation available to all, kapatid. Amen? Kaya yan po ang ginagawa ng church. Kaya ang church, ito yun. Kaya bakit tayo may mga discipleship, tinuturo natin. Lalong-lalo ang gospel, aim and shoot natin. Tingnan niyo yung aim and shoot natin, yung ilalim niyan, evangelism. To share the gospel ang ibig sabihin, kapatid. Kaya ito, patuloy na maraming mabuild sa church na ito, na mga mananampalataya na ipapadala natin to share the gospel. Amen? Kaya ganun kahalaga yung attendance, yung ating pagdalo, pag-involve. Alam mo, natutuwa ako sa kasi si Kuya Anthony ngayon, as head ng ating outreach, siya po ay, may ilang nanay na nag-commit sa kanya. Nagsisituis sila ngayon through online. Amen? Kaya kung mga nanay at hindi pa kayo nakapag-situis, pwede po kayong sumama doon. Pwede kayong magpaano para mabigyan kayo ng link. Si Kuya Anthony po ang nag-ano. Although na lahat po yan, Word the Leaders, ay bawat departamento natin, yan pong isa sa mga isusulong natin para magsilago ang mga mananampalataya at patuloy na umabot ng kaluluwa through online, kasi mahirap pa ang physical. Every Sunday lang mostly ang ating physical. No? So, napakahalaga nun. Sa YA, sa youth natin, yun din. Kaya yun, si Ate Bina, ang ating head sa youth ngayon, siya ang pinaka-head ng youth natin. At may kasama yung mga assistant siya ngayon. Si Nisi at saka si Sent at saka si Adonis. Yan, Brother Adonis. Amen? At isa yon sa mga talagang magamit to share the gospel and C2S para makakonekta ang mga tao. Amen? Kaya kung naintindihan natin ito, makita natin,
nandoon ang reward, nandoon ang biyaya sa kaluluwa. Amen? Kaya sagot ka ni Lord yan pag titingnan natin. Amen? Sa bagay na yan. So, yan po ang Great Commission, kapatid. And sabi nga doon, the gospel preached by the early church turned the world upside down. Sinishare nila, mga unang mananampalataya, sinishare nila ang mabuting balita, nagtatanim sila ng mabuting balita, ng righteousness, kapatid. Kasi, anong reason? Gusto nilang mabago ang mundo. Amen? Gusto ba natin mabago ang mga buhay? Share the gospel. Ganun po ang pagbabago. Walang pa makapagbabago sa atin. Kaya nga napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen? Napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen? Nawawalan lang ang saysay ng salita ng Diyos sa mga palogram. Pag napabaya ang lupang tigang, tinaniman mo ng salita ng Diyos. Wala pong pakinabang yan. Hindi po yun lalago. Kaya makikita natin yung kahalagahan ng pinag-aaralan natin. Kahit lagi ka nagsisimba, nakikinig ka. But if you are follow ground, kailanman walang mangyayari kapakinabangan sa salitang tinatanggap mo. Kaya dapat makita natin yan. Amen? Kaya ang tinuturo sa atin, break up your follow ground. Kailangan ma-break up muna yan. Lupang tigang, kailangan durugin muna yan. Maraming proseso yan. Matindi ang proseso. At ngayong umaga, ituturo natin yan. Yung tatlong bagay kung paano ma-break up yung follow ground. Yung puso o buhay na napabayaan na. Hindi na wala nang pakinabang, wala nang great harvest ng kaluluwa, ng karakter. Yun, kailangan ma-break up yan. Amen? Alam niyo po, pag naintindihan natin maigi, talagang sasabihin mo, Lord, salamat sa mensaheng ito. Kasi maraming bagay sa mundong ito, hindi natin namamalayan yun. Kung wala ang salita ng Diyos, walang church, talagang wala na. Ako naniniwala, ikaw mismo sasabihin mo, wala nang kapupuntahan ng buhay mo. But because of the Word of God, in spite ng ating mga failures, kakulangan, still, makikita mo nakakausad tayo kahit paunti-unti. Amen? Pero dahil nga doon sa salita ng Panginoon. Yan, napakahalaga po yan. Kaya dapat bitbit natin ang ating pamilya, bitbit natin yung ating mga kapitbahay, kaibigan. Amen? Para po makarinig sila ng salita ng Diyos. Amen? Kaya po, ito rin yun. Sabi nga dyan, ano ba nangyari noon? Ayan, we need to turn those thrilling days. Kaya napakasaya ng buhay nila noon. Napakaganda. Ngayon, makita mo, hindi na ganun kasaya ang buhay ng Kristiyano. Amen? Minsan kung ano-anong naiisip na. Pero pag tinignan natin kasi, walang thrill, hindi masaya, hindi kasi nagsishare ng Word of God. Dapat makita natin yon. Hindi yan sa kuro-kuro ng tao. Kasi ang tao ngayon, pag tinanong mo, kasi, naku, puro problema sasabihin nun. Pero ang problema, ito talaga yun. Walang thrill kasi wala naman kasing pangangaral talaga. Hindi kasi nagsishare hindi kasi nagtatanim ng righteousness. Kaya hindi maani ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Kaya po, makikita natin yan. We need to return. Kailangan balikan natin yan. Masaya po ang buhay ng Kristiyano because they share the gospel. Gusto nilang mabago ang mga buhay. Amen? Amen? When we share the gospel, it will change the life of the people. Amen? Kaya po nagkakaroon ng masaya ang buhay. Tama, pabalikan natin. Ano ba talaga nagpapasaya sa atin ngayon? Talaga naman yung paglilingkod at pagbabahagi ng salita. Wala na maikukumpara. Serving God is a blessing. Amen? Serving God is a blessing. Kaya po napakahalaga niyan. Amen? Na makita natin na ikaw at ako, bawat tao binigyan ng pagkakataon sa araw na ito. Bawat member ng Church of God Baliparan, binibigyan ng pagkakataon, magkaroon tayo ng realization sa ating buhay, kapatid. Kasi nangyari na before sa panahon ni Hosea. Dating maganda ang buhay, pero sa huli na wala ng saysay. Kasi napabayaan yung kanilang, napabayaan yung lupa. Naging tigang. Ang mga puso ay naging matigas, mga stony na, puro thorn and thistle, tinik na lang at mga damo. Wala nang magandang Hindi nakapakipakinabang yung kanilang lupa. Ang mga tumutubo ay tinik na lang. Bitterness. Amen? Clear ang salita ng Diyos Amen? Mamaya makikita natin kung gaano kahalaga yung message na ito, kapatid. Kaya yan, we need to return. Makabalik tayo dun sa masayang buhay ng Kristiyano. Ano yun? Kasi nagsishare sila ng nagtatanim sila ng righteousness, nagsishare ng gospel. Sinishare nila si Jesus Christ. Amen? Sabi diyan, we need a revival that restore first love. So kailangan natin, para makabalik tayo doon, revival. Recovery. So napapaya ang lupa, kailangan i-cultivate ulit yun para maging plowed field.
Amen. Para lumambot, mawala yung mga bato, mawala yung mga basura, maging pakinabang uli na lupa. Kailangan ng revival para ma-restore yung pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kaluluwa, yung passion sa Diyos, yung pagmamahal sa Diyos, maging sa kaluluwa, higit sa lahat sa kaluluwa. Kaya ang mga plowed field, amen, makita mo, nandun yung ano niyan, yung na-restore yung first love. Namumuhay, yan ang pinakamasarap sa buhay natin. Yung namumuhay tayo na may malalim na pag-ibig sa Diyos at sa kaluluwa. Amen? Kung namumuhay tayo, kahit sabi mong Kristiyano ka, pero kung wala yung malalim na pagmamahal sa kaluluwa, that's why we don't share. Amen? O kung wala tayong passion for the lost, ayan, pagka-follow ground, ganon. Amen? Kaya po makikita natin yung panawagan sa panahon ngayon, lalo ngayon, napakahirap. Hindi pwedeng dahil sa pandemya, nagagamit ang pandemya. Ang mga Kristiyano daw, nakaupo na lang. Habang tinitingnan ang mga makasalanan ay namamatay at itatapon sa impyerno. Diba? Na maraming namamatay ngayon. Kaya lalo na ngayon sa pandemya, na lalong hindi tayo dapat nakaupo. Hindi tayo mahihiya. Kailangan magkaroon tayo ng interest na i-share ang salita ng Diyos. Magtanim ng katwiran by sharing the gospel. So kailangan natin para magkaroon ng trilang buhay. Makabalik tayo dyan. Kailangan ng revival, kapatid, para maibalik ang first love and passion natin sa Lord. Minsan pa palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Sabi dyan, hallelujah, we need revival just as they needed in Hosea's days. So, walang ibang naging kailangan sa panahon ni Propeta Hosea ang mga anak ng Diyos na napabayaan, tumigas sa mga puso, kundi, sabi doon, ito yung break up your fallow ground. At sa panahon natin ngayon, ganon din po yung ating kailangan. Amen? The people needed to break up their fallow ground. Amen? What did Hosea means when he called to this happen among his people, kapatid? Ano yung, anong ibig sabihin nun? Nung sa panawagan na ito, na kailangan mangyari, alin? To break up your fallow ground. Kasi nga gusto ni Lord, umuulan ng pagpapala. Amen? Dapat maklear sa atin ngayon, ilagay natin sa isip at puso, ang gusto talaga ng Diyos, umuulan ng pagpapala sa buhay ko. Pero hindi yan uulan ng pagpapala kung fallow ground yan. Para mangyari yung pag-ulan ng pagpapala, we need to break up our fallow ground. Kailangan madurog yung matigas na puso. Yan. Maruming puso, puro tinik, bitterness. Amen? Amen? Yun po yung puso ng fallow ground. Yun po yung buhay. Yun po yung lupa ng fallow ground, kapatid. Amen? Sige, Je, doon tayo sa So, kaya sabi doon, kapatid, ito yung ating subject natin. Ayan po ang fallow ground. Isipin mo maigi yan. Paano ka makapagtanim dyan? Paano magiging kapakipakinabang yan? Pag pinag-aralan natin, may idea na rin tayo. Lalo pag ganito na, katigang, ito yung fallow ground eh. Paano magagawin dyan? Paano magiging kapakipakinabang? Mahirap niyan. Hindi siya biro. Kaya talagang makita natin ano ba ang solusyon. Ngayon, i-apply natin sa buhay, sa puso natin. Kung ganito na tayo, paano tayo mabibring? Amen? Napakahirap na nito. Hindi ko alam kung nandyan yung, pwede mo na palang dyan, yung sa, mamaya na lang. Sige, mamaya papakita ko sa yung picture. Para po durugin ito, para po i-cultivate yan, para i-break itong fallow ground na ito, itong tigang na lupa, itong, ibig sabihin yan, barren. Kumbaga, na yan, parang kiners na yan eh. Walang bunga na yan eh. Hindi na yan magbubunga. Hindi yan. Hindi mo basta tataniman yan. Hindi ka pwede magtanim sa ganitong klaseng lupa. Ano ibig sabihin nun? Kung fallow ground tayo, walang mangyayari sa salita ng Diyos na itatanim mo dyan. Kaya pag tinignan natin ang maraming church ngayon, pag fallow ground yun, kahit anong pakinig ng salita nun, kapatid. Amen? Kaya sa panahon ni Hosea, hindi kailangan magtanim ka agad. Break up your fallow ground. Kailangan madurog muna yung fallow ground na yan. Yung tigang na lupa. Amen? Yung drought, kapatid, dry na lupa. Lalo ito, napakatigas na yan eh. Parang adobe na ang dating yan eh. Di ba? Talagang kahit anong tanim mo dyan, walang mangyayari. Kahit anong hasik mo dyan ng salita ng Diyos, pag ganyan ang puso, pag ganyan ang buhay, ang tawag dyan, napabayaan na. Kaya ang panawagan, break up your fallow ground para maging kapakinabang uli itong lupang, kahit ganyang klaseng lupa na yan. Kahit gano'ng katindi na yung fallow ground na yan, kapatid. Kaya
Yan po ang tinuturo ngayong umaga. Amen? And ito po yung ating tema. Yan, break up. Ito, ang tawag dyan, mano-mano. Di ba? Mano-mano yan. Ang hirap niyan. Lalo yung kanina, mamano-manuhin mo yon. Baka bingkong-bingkong ang ginagamit mo doon. Ganon kahirap ang... Kaya kung nasa palo ground ka, matindi proseso nun para ano. Kaya mahalaga ito. Paano nga ba kung gano'n na tayo? Kung palo ground na, paano mabibreak yan? Kaya ngayong umaga, kapatid, let's prepare your hearts. Amen? Dahil yan ang itinuturo ni Lord, how to break up our palo ground, kapatid. Amen? And ito yung ating unang, kaya ginawa natin, pinag-aralan po natin about to break up your about palo ground. Ito yung unang message na pinag-aralan natin. Talagang hinimay-hinimay natin to, yung mensahe ng palo ground. Sabi diyan, what is palo ground? Amen? Ano nga ba yung natutunan natin? Sabi diyan, what is palo ground? Palo ground was once productive but now lies waste. Yan. Ang palo ground, dating productive, ngayon, ito na. Nag-i-exist siya as basura na. Buhay na basura, buhay na nasayang, buhay na unproductive sa harap ng Diyos, buhay na drain, lifeless sa harap ng Diyos. Amen? Amen? Yan po ang buhay ng mga anak ng Diyos sa panahon ni Hosea. At kaya tinuro yan. Itong kailangan nyo, break up your fallow ground. Durugin ninyo yung tigang na lupa na yan. Hinapabaya ang buhay ninyo. Kristiyano. Amen? Si dati silang mabungahin. Dating abundant harvest. Pero ngayon makita natin, weeds in wilderness na lang. Mga basura at sa mga damo na lang ang tumutubo doon sa kanilang, sa ganyang klaseng lupa. Walang pakinabang. Kaya sabi doon, Hosea could identify with the needs to break up the fallow ground. Kaya ito po nakita, na-recognize, na-find out, kapatid, men, na ito yung kailangan nila. Pagtigang na, pag fallow ground, break up. Kailangan madurog yan. Men, madurog yan. And pag tinignan natin, sinasabi nga doon na before, matindi nararanasan nila. Amen. Makita nila kung paano si Lord nag-work. Amen. Dumadanas, we are not exempted. Ang mga anak ng Diyos, hindi sila exempted noong unang panahon. Matindi yung trouble sa pinagdaanan nila, lalo kay Pero. Wala na silang mapuntahan. Pero nakita nila, kahit gaano katindi ang sitwasyon nila noon, dahil sila ay maayos pa sa Panginoon, nabibreak ni Lord ang dagat para lang gumagawa si Lord ng paraan. Para lang malagpasan nila yung matakasan nila, yung mapagtagumpayan nila yung kanilang mga problema. Kahit dagat. Nakita mo, God is working. Ano ibig sabihin nun? Nung mga unang panahon, nararanasan nila yung miracle sa Panginoon. Ngayong umaga, sa buhay mo, nararanasan mo ba miracle? Nung fallow ground na sila, wala na silang nararanasang miracle. Kaya ngayong umaga, kapatid, makita natin yun sa buhay. Why we need to break up the fallow ground? Baka kailangan mo ng miracle. Paano magkakaroon ng miracle? First, break up your fallow ground. Kasi wala nang miracle dyan. God cannot work pagka nandyan tayo. Kaya kung tayo mananampalataya, let's check, kapatid, let this message ay makita natin kung ano ang buhay natin. Amen? Para makita natin. Kung tayo ay hindi fallow ground, praise God. Pero kung fallow ground ka, praise God. Kasi ngayon tinuturuan tayo. Alam mo kung anong gagawin. Kasi nung fallow ground na, hindi na sila nakaranas ng miracle. Pero before, matindi miracle. Wala na silang makain, maghuhulog ng mana. Talagang gagawa si Lord. God is working sa mga flood field. Nakakakain sila, hindi sila nagugutuman. Kasi God can work. Kahit uwak, gagamitin. Pero itong fallow ground, nung sila wala na. Anong kaya ang panawagan ni break up? Para maranasan nyo ulit ang miracle, ang provision, ano pa? Hindi sila hindi nila nararanasan. Wala silang, uhaw na uhaw sila, desierto walang tubig. Yung bato gagamitin, lalabas ang tubig. Lang ang baston. Si Lord nagbo-work. Ano ibig sabihin ng tubig? Word of God. And banal na espiritu. Nararanasan nila ang banal na espiritu. Sa buhay mo ngayon, nararanasan mo ba ang work ng Holy Spirit sa buhay? Pag fallow ground, no, wala na. Kung gusto mo maranasan ang miracle, ang provision, ang powerful work of the Holy Spirit, ito unang gagawin. Break up. Panawagan yan. At hanggang ngayon, panawagan yan. If you want
umuulan ng pagpapala, miracle, provision, and the work of the Holy Spirit. Lord, break up my fallow ground. Yan ang proseso. Hindi pwedeng tataniman. Kahit taniman mo siya ng Word of God, pag fallow ground ka, it will become useless. Kaya yan yung mga, yan po yung nangyari. At ngayon, sabi nga, paano natin gaano kahalaga itong message na ito? Kasi sabi nga ngayon, when we can identify, ma-observe din natin, ma-recognize din natin, we can identify with the needs for this calling. Kailangan natin itong panawagan na ito sa panahon natin ngayon. Why? Because the churches have grown cold. Nanlalamig ang mga Kristiyano. Compromising, sira ang mga buhay. At the same time, cold. Nahihiya ng mag-share ng Word of God. Wala nang interest. Nakita natin noon, yun po ang fallow ground. Kahit Kristiyano ka, pero walang interest sa paghahasik ng mabuti. Hindi nagsishare. Ang tawag doon, fallow ground, kapatid. Saint Sook, while sinner die and go to hell. Nakaupo na lang daw. Habang ang mga makasalanan ay namamatay at napupunta sa impyerno. Kahapon meron doon. Do you care? Ayun, may malasakit ka ba sa kaluluwa? Si Lord meron. At gusto ni Lord magmalasakit tayo sa kaluluwa. Kaya nga this year, wala tayo ibang gagawin kundi to share the gospel. To reach out people. Amen? Maghasik ng mabuti. Amen? Pero para yun, we need break up your follow. Ito po yung pangalawang points natin na pinag-aralan noong nakaraan bago tayo magtapos. What does fallow ground produce? Amen? So ano nga ba pinuproduce? Ano sabi kanina? What is fallow ground? Fallow ground, dati productive, abundant harvest. Ngayon, wala na. Weeds na lang. Damo na lang at basura ang inaano niya. Amen? Pero ngayon, what does fallow ground produce? Ano bang pinuproduce nito? Sabi doon, fallow ground produce thorns and thistles. Tinik na lang. Amen? Tinik na lang. Ang fallow ground, kapatid, sabi doon, wala na. Tigang na lupa. Pag tinaniman mo yan ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos kasi is tanim, seed. Pag yan ay binakol mo sa fallow ground, walang nangyayari. Kaya yun ang tanong, sa buhay mo, as you hear the Word of God, meron bang pakinabang na maganda sa iyo? Bumubungan ba ng maganda o still? Wala. Kasi ang sabi doon, what does fallow ground produce? Thorns and thistles. Yan ang bumubunga pag fallow ground. Sabi doon, the cares of this world, pag sinalikan mo yan, nagtanim ka dyan ng salita ng Diyos, nagasik ka, the cares of this world choke out the Word of God. Sinasakal. Hindi makapamungan ang salita ng Diyos kasi dahil sa mga alalahanin daw sa buhay. Sabi dun sa binasa natin sa Matthew 13, 7 and 22. Dahil sa mga pag-aalala sa buhay, alalahanin sa buhay, ito yung mga sumasakal sa salita ng Diyos. Kaya pag follow ground ka, walang nangyayari sa salita ng Diyos. Walang magandang ibubunga. Sabi nga, di ba, madalas kong sabihin noon yun sa Hebrews, tulad natin napakinggan nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila napakinabangan kasi hindi nila pinaniwalaan. Nakikinig, pero hindi nila pininiwalaan. Kasi pag pinaniwalaan, anong ginagawa? Pag ikaw ay medyo magaspang ang mukha mo at sinabing, ay ito, ang ganda, effective, pampakinis ng mukha. Pag hindi mo yan pinaniwalaan, pag pinaniwala ka, magkano yan? Kahit mahal yan, bibili yan. Makita mo yung great effort, kasi gusto talagang gumanda eh. Pag naniwala, i-apply. Ganon din sa salita ng Diyos. Kaya bakit hindi na-apply? Sa totoo lang, hindi kasi talaga naniniwala sa salita ng Diyos. The reason why, nakikinig pero hindi na-apply. Walang nangyayari sa salita. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Follow ground. Pag follow ground, we need, ito ang panawagan ni Hosea. Break up your follow ground. Kasi walang mangyayari dyan kahit anong pakinig mo ng salita ng Diyos. Kasi sabi doon, the cares of this world choke out the word of God. Sinasakal ng mga tinik. Ang follow ground, puri tinik yan. Thorns and thistles. Pag nakarinig ka, wala yun. Useless ang word of God. Ano pa? The deceitful of riches causes wrong priorities. Iba ang priorities ng follow ground. Amen. Natangay siya ng yaman sa mundong ito. Na-deceive siya ng yaman sa mundo. So, ang sabi doon, na iba ang priority. Hindi na si Lord. Sino priority natin? Of course, si Lord. Sa buhay na ito, bilang mananampalatayang totoo, seek first the kingdom of God and His righteousness. Sa dami ng problema, siya pa rin ang number one. Amen? Priority mo si Lord. Kasi dati, pag binalikan natin yung dating buhay, wala naman talagang kwentang buhay na ito. Salamat na lang nakapakinig ng salita na bigyan ng pagkakataon. Ngayon, kinonvict tayo ni Lord, binago tayo na born again tayo. Ang priority dapat niyan si Lord.
Sino priority mo? Sino priority natin? If you are a true believer, si Lord ang priority mo. Amen? Ang follow ground, hindi na si Lord ang priority niya. Siya ay deceived sa maraming bagay sa mundong ito. Amen? Ano pa? What does follow ground produce, kapatid? Sabi doon, idolatry. Pag follow ground, meron na siyang ibang Diyos. Ayan. Meron na siyang mga Diyos-Diyosan sa buhay. Humahati na doon sa, ayan. Hindi na si Lord ang pinaka talagang binuhusan niya ng panahon at oras. Sayang naman, lalo na kung matanda na tayo. Amen? Kaya kung pakinggan natin yan, let's grab the opportunity na binibigay ni Lord. I-value mo si Lord. Para mangyari yan, ito muna daanan mo, break up your follow ground. Amen? Kasi, kaya ibig sabihin, ang mga follow ground, merong ibang, may mga Diyos-Diyosan na yan sa buhay. Si Lord galit sa idols. Bakit? Because the idols, kapatid, the idols, itong mga Diyos-Diyosan, ano bang ginagawa niyan? Replace total dedication to the Lord. Pag may mga Diyos-Diyosan ka na, aalisin niya na yung total dedication mo. Dati, total dedication ka. Pag follow ground na, iba na priorities niya, hindi na talaga si Lord. Ang salitang napapakinggan, baliwala na at the same time, meron na siyang, marami na siyang Diyos-Diyosan sa buhay. Yung kanyang, pag Diyos kasi, lalaanan mo ng oras eh. Amen? Ibig sabihin, pag marami ka ng Diyos-Diyosan, anong word sa makikita nating importante doon? Unfaithfulness. Hindi pwede maging faithful sa dalawa eh. Isa lang, kaya isa lang ang priority eh. Para maging faithful ka talaga. Amen. Kaya yun yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Pag mananampalataya ka, dapat si Lord ang priority mo. Amen? Amen. Siya ang idol mo. Siya ang heroes mo. Amen? Kung may mga tao mang tumutulong sa iyo, ginamit lang yan ng Diyos. Pero, si Lord ang higit natin pinasasalamatan. Kaya po kapatid, yan ang buhay ng isang follow ground. Anong pinoproduce niyan? Thorns and thistles and bitterness. Ayan. Bitterness. Amen. Madaling masaktan at ang daling mag-cause ng division sa church. Yan ang thorns and thistles. Yan ang follow ground. Yan ang pinoproduce niyan. Kaya salamat sa Diyos. Kung tayo-tayo lang, meron tayong kanya-kanyang kuro. Pero ang tamang kuro-kuro, para sa mga bagay-bagay, makikita natin, Word of God. Kaya every time na may trouble sa trials, amen, hindi ka mag-give up sa Panginoon, lalo ka magsusumiksik sa Panginoon para malaman mo yung katotohanan. Kasi you will be deceived. Amen? Kaya wag mong papabayaan yung ating buhay, yung pananampalataya, kapatid. So yan po ang follow ground. Dito tayo, kapatid, sa pangatlong points. Ito talaga yung ating mensahe ngayon para mas ma-absorb natin. Break up your follow ground. So ano po yung pangatlong points natin ngayong umaga? How can follow ground be broken? Paano mabibreak yung tigang na lupa, tigang na puso, na ang laman ay tinik, puro tinik, bitterness. Amen? Na kung saan ang mga salitang napapakinggan ay hindi na tumutubo. Hindi nag-grow. Lumalago ba ang salita ng Diyos sa atin, kapatid? Pag follow ground, hindi. Kaya ma-identify natin yung buhay natin sa umagang ito. Ma-find out natin what kind of life I have today. Yun. Follow ground o plowed ground. Yun. Matigas o malambot na lupa. Malambot kasi pwede mo ng tam. Ang matigas hindi pwedeng tamnan ng salita ng Diyos. Kaya ang kailangan ito. Para ang salita ng Diyos ay hindi mawalan ng kabuluhan, ito muna ang kailangan, ma-break up yung follow ground. Kaya ngayon ito, importante ito. How can follow ground be broken up? Paano yan mabibreak? Amen? Paano ba yan mabibreak, kapatid? Amen? Paano ba madudurog? Makakras? Amen? Paano natin makakrampol, kapatid? Amen? Ma-breaking up, ito pong follow ground, kapatid. Tatlong bagay po ito. Ito yung una. Yun, ito pala muna first na salita ng Diyos. Amen? Ito yung sinasabi ko kanina. Ito, lalabas ko na. Iba-iba yan eh. Yan. Sige. Yan. Nakita niyo po yan? Hindi biro. Para po, yan. Tigang na yan eh. Matagal na yan.
So para matamnan niya, nakita niyo yung gamit? Ayan, oh. Ang daming blades niyan. Matindi po ang mga blades na ginagamit diyan. Pwedeng tao, may pagtao lang, mano-mano, may ganyan, hindi gaano kalakihan. Pero pag mga traktora na ang ginamit, eto na, matitindi po yan. Para lang madurog yan. Para lang maging handa, mai-ready, para matamnan. Kumbaga sa puso natin, sa buhay natin, kailangan ng ganyang, break up your fallow ground. Matitindi mga equipment. May equipment na kailangan para ma-break. Ngayong umaga, 3 bagay ang tinuturo sa atin para equipment, para magamit natin, ma-break kung tayo ay fallow ground. Amen? So ito po ang mga, hindi siya biro. Kaya hindi madaling usapin. Yung fallow ground, hindi siya madaling simpleng usapin. Kasi pag nakita natin, ayan pala yung buhay natin. Kaya pag hindi mo ginamitan ng mga pandurog, yun. Ayan, ang tindi ng gamit niyan. Kung literal yan, kung wala kang ganyan, anong gagawin mo dyan? Mamanu-manuhin yung kanina, yung, ano ba tawag doon? Asarol? Asarol ba yun? Tama ba? Paano mo, kung malawak na, nakita niyo po yun, yung proseso niyan. Kaya pag makita natin ngayong umaga, Lord, salamat sa grasya mo uli. Yun ang tinuturo nun eh. Salamat sa bagong pagkakataon. Thank you for the opportunity. Anong ginagawa sa opportunity? Ginagrab. Hindi sinasayang ang opportunity. This day is another opportunity sa buhay natin. The choice is yours. It's up to you. But si Lord continually using His Word, using our church to remind us kung ano ang buhay mo. Kung yan ay fallow ground, matindi ang kailangan ma-break yan. Maranasan mo ma-break up yung fallow ground. At hindi biro ang mga kagamitang ginagamit dyan. Mayroon pa ba isa? Ito. Yan, oh. Tingnan niyo po yung mga blades, oh, kung saan-saan. Oh. Hindi lang siya isa-isa, kung saan. Kasi pag tumakbo yan, dudurugin talaga. Yung mga traktora na yan. Sabi dyan, a large farming implement with 1 or more blades fixed in a frame. Yan ang mga frame. Nilalagay yung mga blades, kapatid. More blades pinipix doon sa frame. Drawn by a tractor, yan, or by animals. So minsan hayo, pag hindi kinain ng tao, ay yun. Kung tao yun, mahirap na yun. Yung inaararo na lupa na, tao, medyo maayos pa yun. Pero yung fallow ground, hindi na ubra ang tao. Kailangan na ng matitinding equipment doon. Amen? Kaya makita natin yun sa buhay natin. Kung fallow ground tayo ngayon, makikita natin. Si Lord nagpo-provide ngayon ng equipment. Para yung kung tayo ay fallow ground, madudurog yan. Mapapalambot yan. Amen? Magiging kapakinabang uli yung buhay na yan. Pwede na uling pagtamnan yan. Pag na-break up yung fallow ground. Amen? Kailangan ng mga equipments. Kaya sabi dyan, drawn by a tractor, by animals, and used for cutting furrows in the soil and turning it over, especially to prepare for the planting of seed. Nakita niyo po ron? So, ang pagplant ng seed, ano yung seed? Word of God. Piniprepare yun. Ang prepare nun, break up your fallow ground. Kaya nga, i-check mo yun eh. We need to be honest sa Panginoon. Kaya dapat ngayong umaga, makita mo yun. Yung salita ba ng Diyos ay nag-grow, nag-work, nakakapaglago. Kung fallow ground, maraming tinik, hindi siya. Pwede ka nakapakinig, pero useless ang Word of God. Amen? At ang nangyayari doon, nagiging useless ang lupa. Napabaya ang lupa. Kaya kung makita natin na tayo ay pinabaya ang lupa, kailangan natin, we need to break up our fallow ground. Ma-break yan, kailangan ng equipment. Amen? May 3 equipment tayo mamaya. Amen? So ito po ang unang equipment para sa fallow ground. Fallow ground can be broken up by the plows of God's Word. So ito po ang tinuturo sa atin, spiritually speaking, sa buhay ng Kristiyano, kapatid, para ma-break ang fallow ground na yan, kapatid, kailangan natin ang Word of God kasi is plow. Ano yun? Hammer. Tsak. Kaya kahit nga siminto, nadudurog eh.
Amen? Walang matigas sa mga hammer. So the Word of God is a hammer. Kaya ang follow ground, kapag tigang na ang ating puso, ang ating buhay, napabayaan ang ating buhay, tigang na kapatid, hindi na matatamnan. Dapat, kung gusto matamnan yan, i-ready yan. Kailangan yan i-break kapatid. So, sabi diyan, follow ground can be broken up by plow of God's Word sa pamagitan. Through God's Word, kapatid. Ano ang sabi diyan? Ito po, pamilyar na ito sa atin, yung James 1:23. Amen? Amen? Sabi diyan, the Bible is a mirror that enable us to see ourselves as we are. Kaya mahalaga munang mapakinggan ang salita ng Diyos. Minsan, pag hindi mo alam kung ano talaga ang buhay mo, amen? Pag pinakinggan mo at binalyo mo ang salita ng Diyos, malalaman mo talaga kung ano ang buhay natin. The Bible is a mirror. Ang Biblia, ang salita ng Diyos ay salamin. Kaya po ganun kahalaga. Every time you hear and value God's Word, makikita mo. Makikita mo itsura mo. Kung malinis o marumi, yun ang Word of God. Kaya kung walang Word of God, walang salamin, hindi mo makikita ang gulo na pala ng buhok mo, ang dumi na pala ng mga... Kaya lalo sa atin, mga Pilipino, diba? Pag may mga tao, makikita mo yan, ganun. Sisilip agad dyan sa... tinitingnan eh. Ang Word of God, yun. Every time we hear the Word of God, humaharap ka sa salamin. Ngayong umaga, yun. Makikita natin, ano bang klaseng ground, anong klaseng puso, anong klaseng lupa tayo. Kasi ang illustration niya sa mga buhay nila, tulad ng lupang tigang. Fallow ground, kapatid, not plowed ground, kapatid. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, for if anyone is hearer of the word and not doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Tiningnan lang, pero nakita in dumi. Ang fallow ground, ganon. Kahit taniman na, walang mangyari. Kailangan talaga ma-break yung fallow ground. We need to apply the Word of God. Kung pakinig ka lang, hindi mo siya isasagawa, hindi mo siya i-apply. Sabi ko kanina, ang pampakinis ng mukha, pag pinaniwalaan mo, i-apply mo. Pero sa dami ng lumalabas ngayon, marami nang nakakatakot. Kaya hindi ka agad makapaniwala, hindi na-apply. Pero ang Word of God, proven na. Pag pinaniwalaan mo, in-apply mo, lalago yan talaga. Pagka yan ay na-break yung follow ground, kapatid. Kaya ulitin ko po, kapatid, ito po ang unang equipment ngayong umaga. Para ma-break ang fallow ground, ang tigang na lupa, fallow ground can be broken up by the plow of God's Word. Kaya kung pinababayaan mo salita ng Diyos, di ba? Every Sunday, napakahalaga. Kaya ngayon, ang mga fellowship natin, binabago. Dapat ang fellowship ng mga men's, ladies, youth, YA, masaya dapat yan. Banding yan. Ito yung moment, every Sunday, na napag-aralan, pag natutunan mo, yan. Yung salita ng Panginoon. Amen? Pinag-aaralan. Kaya pag hindi nyo nabali yan, wala namang pilitan. The choice is yours. It's up to you. Pero kung naiintindihan natin salita ng Diyos, kulang nga yung isang Sunday. Pero ang Sunday, yan ay sa buong mundo natin, may mga pagtitipon at ang mga salitang binibigay yan ng Diyos para maging gabay at patnubay mo tungo sa matagumpay na buhay. Kaya kung binabaliwala mo ang Sunday, pagpapalit mo sa kahit saan, hindi mo talaga naintindihan ang salita ng Diyos. Amen? Hindi talaga natin naintindihan ang katotohanan. Kasi ako'y naniniwala. Kaya talagang ang paglago ng church kapag ang mga tao ay naintindihan ang salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga, magkukumahog tayo. Magmamadali ka eh. Lalo sa mga edad namin. Kung ngayon lang ako nakakilala, ngayon lang ako, nagkukumahog ka, hindi masasayang. Di ba? Kaya makikita natin, we will grab the opportunity. Kaya ang paglagungan ng church ay talagang naintindihan natin ang salita ng Panginoon. Men, ako bilang tatay. Kaya nga, kahit medyo mahirap, praise God, kasi ang anak namin araw-araw, simula nung pandemic yan, walang absent sa Bible study yan. Mag-iisang taon nang nag-aaral ng salita ng Diyos. Straight! Mga anak namin. Kaya sabi ko kay Ate Lee, involve mo na si Ate Jerica sa mga Kasi
ano namin sila. Basahan mo siya ng Word of God, magbigay ng insight, nakakonect na. Alam niya kung anong sinasabi niya. Na-train na. Amen? Bilang magulang, yun ang pinakamagandang ginagawa mo sa anak. Amen? See to it na yung mga anak mo. Ay, yung isang bagay na yan, isang pinagpapasalamat ko kahit maraming problema. Yung mga mahalagang bagay, sa mata ng Diyos, yung talaga namang maraming troubles. Pero alam natin kung ano yung mahalaga sa buhay. Kaya sabi ko, involve mo na yan. Bina, involve mo na siya sa iyo. Kahit 10 pa lang siya. Mukha lang siya malaki din, pero 10 pa yan. Pero praise God, yung Word of God araw-araw at panalangin namin everyday. Iba kasi ang prayer, iba kasi yung Bible study sa amin sa bahay. Especially at pandemic. Talagang praise God. Ganong kabuti ang naging itinulot ng pandemic sa amin. Lalo kaming lumapit sa Panginoon. Lalo kaming kumapit at nagtiwala sa Panginoon. At yun ang aking dalangin. Kaya kung naintindihan mo katotohanan, hindi mo hayaan ang anak mo wala sa loob ng church. Hindi ko alam kung paano mo yung kinakaya. Kung naintindihan mo salita ng Diyos, hindi mo siya kakayanin. Kaya kung hindi sila po pwede makapunta rito, iniiwanan ni Pastora yung cellphone, manood kayo ha. Pagdating ko ron, ano tema? Anong verse? Anong points? Yun, kahit wala rito, pero kung talagang tumuon. Kasi maraming ngayon sinasabi ay nasa online. Doon na lang pag walang pagkakataon. Praise God, buti hindi ko kasi kung tatanungin ko, ano text, ano points, ano, yun. Sa mga anak namin, alam namin na talagang nanood sila, binalyo nila through online. Kasi alam nila kung ano ang text natin, alam nila kung anong tema, alam nila kung ano yung points. Amen? So, encouragement po yan sa bawat isa. Amen? Kaya, nawa, sabi ko nga, pag alam natin ang katotohanan, magkukumahog tayo, magmamadali tayo, kulang na oras. Kahapon, na-share, kaya bless ang mga leaders and workers. Kasi, iba po kasi ang usapan natin sa ganito pag kahapon, yung assembly namin, inilabas ko doon yung picture, tumatakbo. Running out of time na tayo. Kulang na tayo sa oras. Quick, Jesus is coming very soon. We need to make disciple. We need to share the gospel and make disciple. Kulang na. Amen? Kaya po napakahalaga. Amen? Kaya ako po'y naniniwala sa lahat ng mga nandun kahapon. Alam ko, pagpapalain ka ng mga salitang ating pinag-aaralan. Kasi hindi mo matututunan ng ganun-ganun lang. Amen? Kaya po ito kapatid, number 1, binigyan tayo ni Lord. Unang buwan pa lang, mayroon pa tayong, matatapos na, mayroon pa tayong 11 months. Para maibigay binigay ni Lord, unang buwan pa lang. Pwedeng may nakikita pa si Lord na may mga palo ground pa. Kaya ito paalala, all the members, kasi sabi ko nga, Lord, paulanan mo ng pagpapala ang bawat buhay, bawat pamilya, aming church. Paulanan mo ng pagpapala. Hindi sa ganang amin. Ikaw yung magpapaulan. Kaya ito po napakahalaga. Tinuro niya sa atin. Anong sabi ng text? Hanapin ninyo si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng pagpapala. Amen? Sabi ni Ate Lay kanina, siguro kung umuulan, di ba? Pag umuulan, literally, natatakot tayo, nagtatago. Ngayon, ang tanong, pag umulan kayo ng pagpapala, lalabas tayo, hindi? Lalabas eh. Amen? So, ang tinuturo sa atin, umuulan ng pagpapala. If you break up your fallow ground, paulanan ng pagpapala. Ayun. Nakita natin doon. Kaya napakahalaga po nito kapatid. Ang kailangan matutunan natin, ang buhay ng mga Kristiyano, anak ng Diyos sa panahon ni Propeta Hosea ay naging fallow ground sila. At ito ang panawagan para umulan ng pagpapala sa kanila. Para hindi mawala ng saysay ang Word of God. Amen? Para hindi sila mabago yung kanilang mga priorities, hindi mabago ang kanilang yung kanilang total dedication sa Panginoon, hindi mawala. Nawawala lang yun pag may mga idols ka na, may mga Diyos-Diyosan ka na sa buhay. Meron ka ng mga pinapantay sa Diyos. Pinagkabisihan mong maigi. Higit kay sa Diyos. That is Diyos-Diyosan. At yung
yung mga nararanasan sa Panginoon. Amen? So nasasayang, kapatid. Amen? Kaya po ito, kapatid, ulitin ko po, ito yung kailangan sa mga fallow ground. Break up your fallow ground at ito po ang mga equipment para ma-break up yung fallow ground. Fallow ground can be broken up by the plow of God's word, by the cultivation. Ang salita ng Diyos ay nagko-cultivate. Siya po yung, kumbaga, binubungkal. Kaya po, una, ma-break up muna. No? Kaya yung salita ng Diyos, kung paniwalaan, pahalagahan, it will break you. Amen? Binubungkal niyan, kapatid. Kinakras, binubroken niya yung mga fallow ground ng salita ng Diyos. Kaya pag pinakinggan mo, wag mo lang pakinggan, doers, i-apply mo, paniwalaan mo. Para ma-break ang fallow ground. Kaya kung nakikinig lang, hindi apply, bakit ka ba nandito ngayon? Nakikinig para saan? I-apply kasi ang salita ng Diyos na matutunan. Para ma-break ang fallow ground. Para umulan muli ng pagpapala. Kaya kanina sumisigaw ako. Dinideclare ko yan. Uulan na naman! Yan. Sa COG Paliparan. Paulanan mo ang mga buhay at ang tahanan ng aming church. Minsan pa ng pagpapala. Yan. Palapakan nga po natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Amen. Ano pa kapatid? The Bible also, sabi diyan, the Bible is a mirror that enable us to see ourselves. Makikita mo sarili. Kaya wag mong ibabaliwala ang salita ng Diyos. Kasi hindi mo makikita kung tama o mali ang buhay mo. Amen? The Bible also enable us to see ourselves. Ito yung gusto ni Lord. Gusto ni Lord makita mo ang buhay mo tulad ng pagkakakita ni Lord. Kaya kung tayo lang, kaya sa pakikinig natin ngayon ng salita ng Diyos, pinakikita ng Diyos kung ano nakikita sa buhay natin na dapat nating makita. Kaya ang pakikinig ng salita ng Diyos, napakahalaga niyan bilang tunay na mga mananampalataya. Bakit maraming mananampalataya na binabaliwala ang salita ng Diyos? Okay lang nawala sa church. Okay lang nawala. Sabi ko nga ngayon, ang banding at fellowship, ang mga fellowship, parang banding lang yan. Ang malalalim na salita ng Diyos, pinag-aaralan every Sunday. Kaya napakahalaga po noon. Makita natin. Kasi yan ang salita ng Diyos na itinuturo sa atin, nagiging salamin para makita natin ang buhay tulad ng pagtingin ni Lord sa atin. Kaya without the Word of God, ikaw lang tumitingin, hindi siya tama. Pag tinignan mo, parang okay lang. Pero pag tinignan mo, i-value mo salita ng Diyos, makinig ka, makikita mo, maling-mali ang buhay ko. Kita mo yan Kasi yan ang... Kaya ang salita ng Diyos, ito ang ginagamit, unang-unang equipment natin to broken up the fallow ground, kapatid. Ayan, para ma-break yung salita ng Diyos. Amen? Kaya pwede natin, Lord, salamat sa salita mo ngayon. Amen? Salamat sa salita mo ngayon. Ito po yung pangalawa, kapatid. Fallow ground can be broken up by, ito. Kaya pag nakita mo na fallow ground ka, kailangan ma-break yan sa pamagitan ng pagsisisi. Kanina, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kasi hindi mo makikita na tama o mali ang buhay mo without God's Word. Sinabi ko nga sa inyo, sa panahon ng trouble, lalo kang sumiksik sa Panginoon, lalo mong i-value ang salita ng Diyos, kasi gabay mo siya, hindi ka mawawala sa... Pag mayroon kang pinagdaraanan, matindi yan. Ang Word of God na yan, kaagapay natin yan para maging maayos at hindi tayo malagay sa alanganin. Yun ang salita ng Diyos. Nakikita natin kung mali o tama yung ating buhay. Pag tama, uulanin niya ng pagpapala. Amen? Fallow ground can be broken up by repentance. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos sa Revelation? Nevertheless, sabi ni Lord sa kanyang mga mananampalataya, kapatid, according to Revelations, I think sa mga Ephesus church nito, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Amen? Kaya ito po importante. Hopefully, next Sunday, by God's grace, meron na po ako message yan Nandun na yung conviction. Pero siyempre, hindi pa natin alam, nagkakaroon kasi ng pagbabago. Gusto ko pong i-share sa inyo itong text na ito about the first love. Kung gaano yung kahalaga. Na bilang mananampalataya, Kristiyano ka, yan ba ang condition mo ngayon?
Ikaw ba ay may first love? Ikaw ba ay namumuhay, lumalakad ngayon bilang Kristiyano with first love? It means with a deep love sa Panginoon. Pag hindi, makikita natin kung ano ang ibubunga nun. Ito, dito pa lang makikita na natin. Sa next ko, i-share. Sabi ni Lord, nevertheless, I have this against you. Meron akong hindi gusto sa iyo. Baga, ayaw ni Lord. Man, that you have left your first love. Wala na yung first love mo eh. Remember, therefore, from where you are fallen. Man. Repent. Yan. Repent. Follow ground can be broken. Sabi diyan, kailangan ng repent. Repent and do the first work. Ituturo ko yan sa next. Or else, kung hindi ka magsisisi, hindi mabibreak ang follow ground, hindi mo gagawin yung first work, wala kang first love, wala ka doon sa katayuan ng first love sa paglilingkod, pananampalataya mo, or else, I will come to you quickly. Kaagad-agad and remove your lampstand. Ito, papaunawa ko po ito sa inyo sa next. Ano ba yung lampstand? Aalisin daw ni Lord tong lampstand. Napakahalaga po nito. This coming week, hopefully. From each place, aalisin niya itong lampstand doon sa lugar niya. Amen? Unless you repent. Pero kung magre-repent ka, yan, mabibreak ang follow ground, kapatid, hindi aalisin yung lampstand. Pero pag hindi ka hindi tayo nagsisi, sabi yan, I will come quickly. Kagad-agad. Amen. Nawa, mabalyo natin ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Minsan pa po, palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Ito po yung pangatlo na equipment. Ano yung unang equipment? To break the fallow ground? God's Word. Pangalawa? Ano yung pangalawa? Repent. Ito yung pangatlo. Fallow ground can be broken up by humility and prayer. Pagpapakumbaba. Alam nyo ba, serving God is a mark of humility? Di ba? Nakikita mo yung mga humble. Nyari, nagkakatipon. Kita mo yun eh. Titimplahan kang kape. Makikita mo yun eh. Nagsiserve. Serving God is a mark of humility. Do we serve God? Bilang mananampalataya, maglilingkod tayo sa Panginoon. Wag mo sabing tatay ka na, nanay ka na, magmadali ka, gamitin mo ang buhay. Wag mo sayangin. Isang araw, haharap tayo sa Panginoon. Walang mintis yan. Nakaschedule na yan. Kung kailan tayo harap sa Diyos. Amen. Magbibigay sulit tayo lahat sa Panginoon. Kaya itong panahon na ito, it's opportunity para hindi man makabawi. Hindi ko na ginagamit yung word na makabawi kasi pag tinitingnan ko, Lord, walang makakabawi sa'yo. Matindi yung ginawa mo. Ang importante na lang ito, may magawa kami. Yun na lang yung words ko. Gagamitin ang buhay. At least may magawa kami. Hindi man makabawi, pero hindi namin sinayang. May pagkataon at oras, may gagawin kami para sa iyo. Kasi nakita ko, hindi talaga tayo makakabawi. Paulit-ulit tayong, amen? Nai-interrupt tayo sa maraming bagay. But praise God. God is so much patient sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya mag-grab natin yan. Hindi natin masayang. Kaya ito, napakalaga. Ngayong umaga, pangatlong equipment para ma-break yung follow ground is humility and prayer. Kaya unang-una na yon. Kung nanampalataya kang totoo, serve God. Binigyan ka ng talento, ano talento mo? Doon ka. Gamitin mo yung talento para makapaglingkod. And prayer. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Ito, familiar ito, pero talagang mahalaga ito. If my people, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Fallow ground. I will heal the fallow ground. Yun pong ibig sabihin na. Amen? If my people who are called by my name, humble, humility, and pray, kapatid, seek my face. Sabi nga, if we seek God's face with all our heart, we will find them. Natatagpuan mo si Lord. Hindi siya mahirap hanapin. Basta totoo kang nagsisisi, nagpapakumbaba, at hinahanap mo talaga siya. And, decision.
We need to decide to turn from their wicked ways. Talikuran natin yung mga masasamang gawa natin. Evil deeds. Ano ba yung mga evil deeds natin sa buhay? Marami yan eh. Merong mga lantaran, merong mga malaki, may maliit, pero evil deeds. God hates sin, small and big. Basta kasalanan, God. Sabi diyan, turn, talikuran ninyo yung mga evil deeds. Amen? Kaya pwedeng nasa evil deeds tayo. But there is a hope. There's a chance. Ito yung chance. Turn from their wicked ways. Talikuran mo yan. Kung meron kang evil deeds ngayon, talikuran mo yan. Kung nagpapakumbaba ka sa Panginoon, mananalangin ka, hinahanap mo mukha niya, isa sa tinuturo ng salita ng Panginoon, para ma-break up yung fallow ground, ma-heal yung land, kapatid, turn from your wicked ways. Then, ito sabi ni Lord, pag ginawa natin yan, then, I will hear from heaven, mula sa langit, papakinggan tayo, and will forgive their sin and heal our land. Ganun po kaganda. Kahit gaano nakatagal mong memorize yan. Amen? Talagang blessing yan sa atin. Meron talagang pag-asa. Kahit kahit ikaw ay tigang na nalupa, napabayaan na ang buhay, ang puso, ang pananampalataya, ito yung ngayong umaga, the three powerful equipment. God's Word, repent, and humility and prayer. That is how to break up the fallow ground, kapatid. Minsan pa po, palapakan natin si Lord. Hallelujah! Amen! Ayan, tingnan niyo po yung, ayan, panoorin po natin yung video na yan. Sige, para mas maintindihan natin, ma-excite tayo, ma-encourage tayo. Sige. Pagka na-break na yung fallow ground, ganun po yun. Talagang, kaya, praise God muli. Unang buwan ng taon, may 2 linggo pa mula ngayon. Amen. At salamat sa Panginoon na ito po ay, once again, our church, amen, God is working by giving this message to remind us, kapatid, malaya tayo, pero yung value God's Word. Amen. Kasi gusto ni Lord umulan ng pagpapala sa iyo. Hindi problema. Kung umuulan ng problema, that is fallow ground. Amen. Yan. Gusto ni Lord maging mabungahin tayo eh. Kinikirse niya mga walang bunga. And fallow ground, hindi yan magbubunga. Kasi pag tinanim mo yung seed ng salita ng Diyos, sinasakal ng mga tinik doon sa fallow ground. Yan kasi ang lumalabas sa fallow ground. Tinik, bitterness, wala. Useless, kahit anong yan. Kaya ako tinuturuan ako ni Lord to be patient. Maging relax. Amen? The choice is yours eh. Pero nandun yung prayer ko, mahabag ka. Mahabag ka sa bawat membro. Amen. Even me, wala na sa oras. May 4:00 ng madaling araw, 2:00 ng madaling araw, nabukas ang mata, pray. Lord, I commit my whole life continually. Use it. Wag mo masayang pagkakilala ko sa iyo. Patuloy mo akong gamitin. Wag mo akong hayaan ma-interrupt dahil sa mga problema. Amen? I pray. Kasi alam mo yung Word of God eh. Bakit ko nasabi yun? Because of the Word of God. Kung wala ang Word of God, mai-interrupt ako. Pwede na ako magpaalam sa inyo. Pwede na ako mag-relax eh. Pwede ako magpapaalam. Amen. Pero, naiisip ko yung patient ni Lord sa akin. Yan din yun. Gusto ko matulungan yung mga tatayong susunod na pastor dito sa
magamit ang buhay ko patuloy sa pagbabahagi ng katotohanan, maging gabay, at the same time, maalalayan ko yung mga susunod na Pastora Bina. Who knows? Di ba? Mga susunod na pastor. Isa yun sa mga iniisip ko. Sa dami ng alalahanin natin sa buhay, ang iniisip ko, maalalayan yung mga susunod na pastor. Ipag-pray, kaya ngayon pa lang, I encourage always dun sa mga leaders and workers na natin. Be strong lang. Ang importante may Word of God. Kaya hanggat may Word of God, nothing to worry. Kasi ika-guide niya tayo. Without God's Word, wala talaga tayong kapupuntahan. Kaya siya rin ang unang ginagamit sa message to break up hollow ground. God's Word. Value God's Word. Believe. Huwag ka lang makikinig. Gawin mo. Isagawa mo ang salita ng Panginoon. Mabibreak yung katigasan ng puso. Malilinis, maalis yung mga tinik, mga bato. Katiga, maalis. Dahil sa salita ng Diyos. Kaya pag hindi mo binalyo ang salita ng Diyos, walang kapupuntahan ng buhay. Talagang magiging palogran yan. Talagang puro tinik na lang ang aabutin niya. Walang ulan na pagpapala dyan. Do not expect sa fallow ground. If you want umuulan ng pagpapala, break up your fallow ground. Yan ang tinuturo. Yan ang panawagan. Sa panahon ni Propeta Isaiah, sa panahon din natin. Amen? Kaya salamat sa salita ng Diyos. Salamat, Lord, sa mga nangyari na rin sa buhay ng mga dating mananampalataya, mga anak mo. Dating maayos, magandang pero naging fallow ground bigla. Naging tigang na lupa. Ito po yung sa mga pagtatapos natin. Tingnan niyo po ito. So what will it take to break up your fallow ground, kapatid? Ano ba yung mga dapat? Ano ba yung kailangan? Ano ba yung nire-require sa atin? Ano ba yung dapat nating i-consider? Ano yung dapat maging tugon natin sa fallow ground, kapatid? What will it take to break up your fallow ground? Ito pa, are you willing to are you willing to pray, kapatid? Amen. The price of revival, man. Are you willing, man? Willing ba tayo, kapatid? Amen. To pray the price of revival, kapatid. Amen. Yun ang kailangan ni revival. Pagpalugran, spiritual speaking, revival. Yung ibig sabihin nun, yung breaking up your fallow ground. Amen. Ma-break, kapatid. Amen. Ma-break yan. Magkaroon ng renewal, restoration sa buhay natin bilang mananampalataya. Ma-recover tayo, mailigtas yung tigang na lupa. Nakita natin kanina, yung kahit ganito lang kalaki, yung tigang na lupa na halos hindi matamnan, pero nung na-break up na, nadurog na, pero mo yun, ito nakakalusot. Nakikita mo sa ilalim. Kasi malambot na yung lupa. Na-revive na. Amen? Na-break up na ng salita ng Diyos, ng repentance, ng totoong pagsisisi, ng pagpapakumbaba, panalangin sa Panginoon. That is how to break up the fallow ground, kapatid, para yan ay ma-restore, ma-revive, kapatid, at ano ibig sabihin nun? Back to life. Kaya pag yung kanina, mga fallow ground, ano na yun lifeless ang tawag doon. Kasi wala nang pakinabang. Pero ang sabi nga doon, pag na-revive yan, pag yan ay na-restore, kapatid, back to life yan. Babalik yan ulit. Kaya kung wala kang buhay sa mga nagdaan, magkakaroon ka muli ng buhay. Kasi dumadaan tayo doon, even the pastor. Parang, pero pag narinig mo salita ng Diyos, binalya mo, makikita mo, back to life. Babalik niya yung buhay sa mga namatay na buhay sa pananampalataya. Amen? Kaya po, minsan pa po, palapakan natin si Lord sa ating pagtatapos. Hallelujah. Amen? Ito po, sabi diyan, kapatid, sabi ni Hosea, hear Hosea in vision. May na-envision niya, nakita ni Hosea. Pag na-break up ang fallow ground, ito nakita na ni Hosea. Nakikita niya. Pag na-break up yung fallow ground, sabi diyan, Hosea in vision a plowed field. Magiging plowed field na yan. Madudurog na yan. Ano ibig sabihin? It's no longer stony and hard. Hindi na yan magiging matigas. Hindi na yan magiging hard. Hindi na yan magiging stony. Pag fallow ground, stony and hard. Yan po yan. Kaya hindi makatubo
walang nangyayari salita ng Diyos na pinapakinggan. Kaya hindi pwedeng ipagmalaking nakikinig ako ng salita. Anong klase ang puso at buhay, lupa, habang nakikinig? Pag follow ground, kailangan i-break muna. Through God's word, repentance, prayer, kapatid, humility, mabibreak ang follow ground. Pag na-break na yan, ang tawag dyan, plowed field, plowed ground. Nadurog na. Sabi, it is no longer stony and hard. Ito na yan. Pagka na-break na yung follow ground, plowed field na, ito na yan. It has been ready for planting. Doon pa lang magsisimulang magiging handa na. Pwede nang taniman yung puso na yan. Yan. Pag na-break na yan. Hanggat hindi yan na-break. Kaya magtatanong tayo, kinig naman ako ng kinig, wala na yun. Bakit? Yun. Baka follow ground. Baka matigas. Baka ang daming bato, ang daming tinig. Yung salitang tinatanggap mo, sinasakal lang. Amen. At habang nagpapatuloy ka, naiiba na priorities mo sa buhay. Hindi na si Lord. At habang tumatagal, yung total dedication mo sa Panginoon, na-replace na. Kasi meron ka ng ibang pinapahalagahan higit sa Diyos. Meron ka ng marami ka ng Diyos-Diyosan. Yung pala yun. Amen? Kaya po ito, pag na-break up yung follow ground, ito tinuturo ni Hosea, magiging plowed field yan. Hindi na yan magiging no longer stony and hard. It has been ready for planting. Ang sarap niya. Yun yung tinuturo sa atin. Gusto ni Lord, ang ating mga puso ay maging ready to planting. Kailangan ma-break up muna yan. At ito yung ito, napakaganda na nito eh. Pero talagang, ito gustong-gusto ko. Isa pa sa ibubunga. Is your life ready for God to work in it? Kanina, kapag na-break ang follow ground, ang lupa na yan ay magiging handa para pwede ng taniman. Prepared na yan para taniman. Pag tinaniman mo ng salita ng Diyos, makita mo. Kaya minsan nakikinig ka. Mga follow ground, nakikinig pa lang. Lord, patawad. Umiiyak na eh. Pag follow ground, makita mo kahit anong tanim mo. No effect. No changes sa buhay. Yun ang follow ground. Ngayon, ang salita ng Diyos, salamin. Nakita mong ganon, walang ulan na pagpapala. If you want to overflowing blessing, break up your follow ground ng tinuturo. At ito pa isang maganda. Is your life ready for God to work on it? Hindi ka lang handa para taniman. Si Lord nakakakilos. God cannot work sa buhay ng matitigas na puso. Sa mga follow ground. Kung gusto mo na maging ang salita ng Diyos na papakinggan mo ay maging kapakipakinabang, mamunga, lalago, at kung gusto mo si Lord nakakakilos sa iyong buhay, break up your follow ground. Yun ang tinuturo ni Lord. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, kapatid. Kaya tandaan natin yan, kapatid. Napakasarap niyan. Ako gusto ko itong message na ito. Kasi talagang hindi biro ang panahon natin ngayon. Maraming mga Kristiyanong nakaupo na lang habang tinitingnan ng mga makasalanan, mga hindi pa nanampalataya na mamatay. Amen? At maraming Kristiyano ngayon ang wasak ang buhay. Tawag doon, nahihiya na mag-share ng Word of God. Nahihiya na magtanim ng righteousness. Ang pagtatanim, ang pag-share ng Word of God, pagtatanim ng righteousness. Nahihiya na. Yung iba, lack of interest na. Kaya talagang, kaya sabi ko, Lord, pag tama yung pinag-uusapan, pag nawala na talaga yung mga tunay na Kristiyano, bulok na ang ating mundo. Wala na, di ba? But praise God, kapatid, hindi ko alam kung anong kondisyon natin sa buhay. Amen. Even me, na-inspired ako talaga dyan sa message na yan. Kaya sabi ko, Lord, patuloy mo akong gamitin to prepare habang nabubuhay ako. Give me your words, the truth of your words na magpapalago, na magpapala sa buhay ng tao. Walang pilitan yan. It's up to you. The choice is yours. Malaya kang gawin ang gusto mo. But, Lord, gamitin mo yung buhay ko, even the church, ang mga buhay ng mga leaders and workers, makapagtanim kami ng katuwiran. Amen? Lalo sa taon na ito, masimulan namin sa taon na ito. I-break mo ang follow ground. Ihanda mo kami na masarap yung every time na nakikinig kami. Wow! Ang galing ni Lord. Yeah. Thank you, Lord. Kinonvict na naman ako ni Lord. Yun, may conviction eh. May conviction ba sa inyo? Amen? Ganun yun. Alam niyo po, tandaan niyo to, regarding of, kapag nagme-ministeryo ka na, nampalataya ka sa Panginoon, nag-serve ka, kasi palatandaan niyo ng humility. Serving God is a blessing. Pag nag-serve ka at namumunga ka pa isa-isa, ang tawag doon,
Kaya bakit ganun ang bunga? Kasi, ano yon? Out of duty, out of responsibility. Kaya lang siya nagsiserve. Duty. Kasi responsibility ko yan eh. Kaya pa isa-isang bunga. Ngayon, kung gusto mo multiplication ng bunga, kailangan passion. Pag passion, makikita mo bunga ng may passion sa loss, talagang, yun po yun. Talagang, multiplication, marami. Amen. Amen. Pero mayroon pa isa. Amen. Mayroon pa isa. Amen. Kung gusto natin na ang bunga ay, matinding bunga, kapatid. Hindi ko alam kung nandito yung gusto ko lang makita. Sa mga bunga kasi, kaya makita natin, maintindihan natin paano tayo makapamunga ng sagana. Ayan. Di ba? Merong yung additional lang. Kaya yung tatlo na yan, additional, multiplication, di ba? Gamit natin sa math yan. Alam ni Ate Eileen yan eh. So pag ang bunga mo is additional lang, dagdag isa, dagdag dalawa, amen? Ano ibig sabihin nun? Out of duty ang ginagawa mo. Kasi responsibility lang, kailangan kong gawin eh. Pagka multiplication, out of passion. Ngayon, ano pa isa? Ano pa isa nakikita natin? Additional, multiplication, yung isa, exponential. Di ba? Yung exponential na growth, kapatid, out of love. Kaya yung first love, ang tawag doon, conviction. Pag kinunbik ka ni Lord at nakonbik ka, ang bunga mo is exponential. Ano yan? Exponential na bunga. Di ba yun? Mas matindi yun sa multiplication. Kaya sa church natin, isa yan sa guide sa akin ng salita ng Panginoon na sinishare ko ngayon sa atin. Kasi ang tatakbuhin natin, gusto nating umulan ng pagpapala, kaluluwa, pinansyal, material sa buhay ng bawat isa sa atin. So kailangan maglingkod tayo sa Panginoon. Not out of duty, not out of responsibility, kapatid. Not out of passion. Okay na yung passion eh. Pero out of love, out of conviction. Minahal ako ng Diyos eh. Niligtas niya ako, binigyan niya ako ng pagkakataon eh. Wala nang kwenta ang buhay nito, pero kinunbik mo ako by hearing your words. At gusto ni Lord yun. Pag ganun tayo, yun ang bitbit natin, yun ang buhay natin, out of love, out of conviction. Hindi ko na kayo kailangan sabihan. Hindi na kayo kailangan makikita mo. Ikaw yun, personal. Talagang, bakit ito heart ko? Bakit ako kailangan gustong humayo? Bakit ang hilig ko mag-share? Bakit? Ayun yun eh. Kasi out of conviction. Yan ang hindi mapipigil. If the Lord convicts you, hindi mo yan kayang pigilan. Hindi mo yan na. Kaya talagang you will grow exponential. Palapakan natin si Lord. Itanim natin sa isip at puso yan. Yes, hallelujah, Father God in heaven. Kapatid, ngayong umaga, yun. Wala naman tayo, hindi naman pwedeng lumapit dito sa harap. Diyan ka na lang sa kinatatayuan mo. Ano ba nakita mo sa buhay mo? Plowed field or fallow ground? So kung fallow ground yan, kailangan ma-break yan. Para mawala ang mga tinik, mawala yung bitterness, maging productive uli, makaranas ng great harvest, kapatid. Amen? So kailangan ma-break up your fallow ground. Ano yung kailangan? Yun, value God's word. Number 1, yun yung equipment para madurog, para ma-break ang fallow ground. Believe in God's word. Value God's word. Believe in God's word. Be doers of God's word. Wag lang tagapakinig. I-apply mo salita ng Diyos. Pangalawa, repent. Ngayong umaga, yan ang gusto makita ni Lord. Gusto ni Lord i-break yung fallow ground. Repent, kapatid. If you repent sincerely, your sin will be forgiven and forgotten. Amen? This is another chance na binibigay ni Lord. And then, humility. Serve God continually. Humility, ang paglilingkod sa Panginoon, it's a mark of humility. And pray. You need to pray. So yan po ang gagawin ninyo habang nandyan kayo, habang umaawit yung ating tagapag-awit. Amen. Sige po.
Alalahanin niyo yung mga salita kanina. Lord, salamat sa iyong mga salita. Magkaroon ng sincere repentance, kapatid. Ngayong umaga, ikaw yan eh. If you want to break your fallow ground, hindi po ako makaka-break niyan. Even me, ay kailangan ako po ay kasama dyan sa bagay na yan. And I always tell God, lagi ko pong sinasabi yan, bago pa lang itong na-receive kong message na ito, lagi kong sinasabi, Lord, first, break up my fallow ground, O God. Break up every fallow ground sa COG Paliparan, Panginoon. Sa bawat pamilya, Panginoon. Para umulan ng pagpapala mo, Panginoon, sa amin. Para maging productive kami muli. Maranasan namin muli ang miracle, kapatid. Tandaan ninyo, nakasalalay. Pag na-break up your fallow ground, mararanasan mo muli ang miracle, ang provision, ang pagkilos, the power works of the Holy Spirit, you will be experienced. You will be filled by the Holy Spirit. Amen? Kaya ito po, gawin nating prayer yung kanta na ito. Amen. Yes. Gawin natin panalangin. Ay aking makamtan at ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po itong kanta na ito po yung kantang nabuo ko na manampalataya. Yan po yung kinumpos ko na kanta sa Panginoon. Ngayon, di ko kalain na dito natin magagamit sa fallow ground. Yan po yung, kaya kung parang prayer ko po yan, at yan po yung desire ko sa Panginoon. Nagpapakumaba. Sinasabi ko yan sa Panginoon. Hanggang sa naging kanta na lang siya. Sa sala ko, yan. Ako'y patawa. Isipin niyo po yan. Yan po ang inyong pastor. Yan po ay nakompose ko yung kantang yan. Ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Kasi napakahalaga ng paglapit sa Panginoon. Sinusuko sa iyo ang buong buhay ko, linisin na pagharian mo. Sabi mo sa Panginoon, ito ako, aking Panginoon. Yes, Lord, ito kami, na malapit sa iyo. Malapit sa iyo ng buong puso. Banal na Espiritu sa akin ay manahan, at ang katagumpayan ay aking makamtan, at ang buhay na walang hanggan. Patawad sa iyo, aking Panginoon. Hugasan mo ang puso ko ng banal mong dugo. Only the blood of Jesus Christ can cleanse us. Ang lahat ng yes, Lord, hawiin mo. Patawad sa iyo, patawarin mo ako. Minsan pa, eto ako. Sabi mo sa Panginoon niya, kapatid. Ako, aking Panginoon. Say it from your heart. Gawin yung panalangin yan. Malapit sa iyo ng buong puso. Banal na Espiritu sa akin ay manahan, at ang katagumpayan ay aking makamtan, at ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamasarap sa buhay. Magtatapos ang buhay na ito na makamit ang buhay na walang hanggan, kapatid. Sige po, kapatid, itaas ninyo ang inyong kamay habang kayo lumalapit sa Panginoon. Humihingi ng tawad. Kung binaliwala mo, naalala ko po yung words na apathy and laziness. Apathy means yung dinidisregard mo salita ng Diyos. Amen. Binabaliwala mo salita ng Diyos. Amen. Apathy. At yung laziness, katamaran. Ano ibig sabihin nun? Yun po ang nagiging dahilan kung bakit nagiging fallow ground.
Bakit tumitigas ang puso ng tao? Binaliwala niya. Kaya ngayong umaga, wag mong ibabaliwala ang salita ng Diyos. Amen? Wag mo siyang ibabaliwala. Wag mong i-ignore. Amen? Wag mong i-reject ang salita ng Panginoon para hindi tumigas ang ating puso. Pag binalyo mo ngayong umaga, kapatid, amen, it will break your fallow ground. Lalapit si Lord sa iyo at paulanan ka ng pagpapala. Amen. Itaas natin yung ating kamay. Father God in heaven, pagpalain mo yung mga nakataas na kamay na yan. Yan po ay tanda na gusto naming ibalyo salita mo. Ibalik mo kami sa patuloy na pagtitiwala sa iyo at sa iyong mga salita. Huwag mo kaming hayaan tagapakinig lang. Salamat po sa paalala na yung salita ang nais mo na isagawa namin, ipamuhay namin yung mga salita mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Nagsisisi po kami, Panginoon. Sa lahat ng amin, pinagsisihan po namin lahat ng kasalanan. Batid niyo po mga kasalanan namin. Pagkukulang at pagkakamali. We ask for your forgiveness again. Thank you, Lord. Because your forgiveness is available. Because your forgiveness is free. Easy to get. Ngayong umaga, makukuha namin ang kapatawaran mo. At salamat. You, not only forgiveness, Panginoon, ang binibigay mo. You forgive our sins as we have a sincere repentance in Lord, you will forget. Forgiven and forgotten our sins, O God. Kaya salamat, kapatid, sa salita ng Diyos. Panghawakan mo yan. Humble yourself before God. Manalangin ka ng mataimtim ngayong umaga. Pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin mula sa langit. At magkaroon ka ng desisyon na, Lord, yung mga evil ways mo, yung mga maling kaparaanan mo, maling gawa mo, ay tatalikuran mo ngayong umaga. Papakinggan ka ng Panginoon at paggagalingin, i-break niya yung fallow ground mo. Meron kang fallow ground. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po muli. We ask for your mercy and grace sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin ko po patuloy sa pangalan ni Jesus. Paulanan mo ng pagpapala ang buhay na yan. Ang pamilya nila, Panginoon. Ang aming church, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Restore us, revive us today. From now on, Lord, help us, remind us always to value your words, to trust in your words. Help us, Lord, continually to humble ourselves before you. We will serve you because we love you, God. Not out of duty, not out of responsibility. Hindi dahil kailangan, hindi dahil duty namin. We will serve you. We will love you. We will obey you because we love you, God. Convict us today. Convict us of your words. Let your word continually convict us right now. Lord, i-convict mo nga po ang buhay ng bawat isa upang magkaroon kami ng masaganang bunga sa buhay na ito. Maging pagpapala ang buhay na ito. Salamat po sa kapatawaran at sa paglimot ng lahat ng aming kasalanan ngayong umaga. Salamat sa habag at grasya mo. Bless every life. Purihin ka sa iyong mga salita. Panginoon, thank you for breaking the fallow ground. For breaking our fallow ground, God. Thank you, Lord, for making us a plowed ground. Ready for planting. You can move and work, Panginoon, sa buhay na ito. Lord, patuloy naming maranasan ang pagkilos mo. Ang miracle, ang provision mo, at ang makapangyarihang kilos ng banal na Espiritu sa buhay namin. Ang kapuspusan ng Espiritu, patuloy naming maranasan. Because you make us a plowed ground, Panginoon. Because you break the fallow ground, our fallow ground. We give you praise, we give you glory and honor. Thank you once again. Thank you for your words. Bless these people in Jesus' name. Everybody say amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Sige po, ihanda natin yung ating mga handog at sige, basahin ko lang itong salita ng Panginoon bilang mga paalala sa atin. Amen. Ano po ang sabi ng Proverbs 3, 9 and 10? Amen. Ayan. Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Honor the Lord with your wealth. Parangalan mo si Lord sa iyong kayamanan. And with best part, kapatid, of everything your land produce, sa lahat ng kinita, pinroduce ng iyong land, kung ikaw ay nagtatanim, o ikaw ay nagtatrabaho, ibigay mo yung best part sa lahat ng mga ibinunga, kapatid. Verse 10, then he will fill your barns with grain. Pupunuin niyang iyong kamalig. Yung lagayan mo, yung bangko mo, kung may bangko ka, and your vats will overflow with the finest wine, kapatid. Amen? So yan po ang sabi ng Panginoon. Sige po, itaas natin
Salamat sa salita ng Diyos bilang mga mananampalataya. Alam natin kung anong gagawin through His Word. Father God in heaven, we give you praise. Salamat for guiding us through your words again. Help us to value your word. Help us to stand in your words. Help us, Lord, to trust in your words. Thank you, Lord. Help us to obey your words. Salamat po, pagpalain mo itong the best part na handog namin, mga ibinunga namin, sa mga bunga namin sa buong linggo na ito. Purihin ka, bless mo po ang mga handog sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Once again, sige po, tanggapin ninyo biyaya ng salita ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you. God bless you.